usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayan nga nagsulti sa matuod, nadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, mayong buntag Pinoy, Miyerkules sa Santo, Marso 27, tuig 2024. So nga sa atong regular host na sila si Manny Rabacal o si Malu Inocando Tabar, kami mo ay makikuban kaninyo hangtod kita karon sa alas 9 sa buntag. Ako si Randy Gorion. Ug ako si Crystal Joy Filerca. Okay, Miyerkules sa Santo Cristil, no? Kumusta imong kabuntagon? So far sir, okay, nakatug ra kog tarong. Okay, very good. So mao karon ang panahon nga ni adto sa high priest si Judas or isugilo niya ang nahimutangan ni Hesukristo in exchange sa katong 30 silver coins man to siya kay kagahapon Martes Santo mao to ang pag-ingon ni Jesus Christ nga naay mo traidor. Karon mao na siya ang panahon nga iyang itultol no kung asa nitago ang or asa nahimutangan ni Hesukristo in exchange sa katong 30 silver coins, no? O karon atong lilion usab ang mga front pages sa mga lokal o national nga mantalaan. Atong sugdan sa Sunstar Daily. In Cebu Tri-Cities, 6 infants die of pertussis. Sa Super Balita, amahan mipatay sa anak. Sa The Freeman, not all want status quo. Sa Banet News, lalis nga nisagpot sa pagpamuspos na pusilan sa amahan, tipik. Sa The Philippine Daily Inquirer, DOST brace for longer dry spell before La Nina. Sa The Philippine Star, Philippine scientist harassed by China helicopter. Samtang sa The Manila Bulletin, drought, dry spells seen in 72 provinces by April. Ug sa Tempo, deadly collision, 17 killed as dump truck rams van in North Cotabato. Bago itong mga front pages sa ato ang lokal o national dailies sa atong pagbalik ang mga issue o mga balita nga nahipos sa atong mga kaubanan sa CCTN News Department. Stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
mabuhay. Babae lang ako. Kaya huwag niyong sabihin, kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Matadhana akong maging nasa ibaba. Hindi totoong babae ang mas malakas ang kasarian. Siya na mismo ang humusga. Babae lang ako. Panahon na para baliktarin natin. Babae lang ako. Siya na mismo ang humusga. Babae ang mas malakas ang kasarian. Hindi totoong Matadhana akong maging nasa ibaba. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Kaya huwag niyo sabihin. Babae lang ako. Grabe mo hadla ang panahon. Magagipas-an ako ang tanang problema sa kalibutan. Sa dalang tao, nganong ako pa man inuun. Nganong ako pa man. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy, karon ato sawan ang mga balita nga nahipos sa ato ang CCTN sa 47 reporters. Naguna sa ato mga balita, pipila ka mga pasahero sa Cebu South Bus Terminal mas nipili nga mobiyahe og sayo paingon sa ilang tagsa-tagsa ka mga probensya aron dito i-obserbar ang Semana Santa. Kini aron dili mahasol sa gayon nga magdasok na ang uban ning panahon sa Semana Santa. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sanay mong pagsubay sa CCTN News Team sa Cebu South Bus Terminal ning Martes Santo. Nay mga panahon nga nidaghan ang mga pasahero. Kini aron makabiyahe na paingon sa tagsa-tagsa ka mga lungsod ug probinsya ning panahon sa ting bakasyon. Adunay pipila ang mas nipiling mobiyahe karon pa lang ngadto na sa ilang mga lokalidad. Sama na lang ning usa ka estudyante diin, gisiguro niya ang hapsay nga biyahe aron dili na mahasol kadugayan. Kay sin sa amo ang thesis po dron is buhat naman mi sa amo ang mga kanang mga artworks mo to nga dito na lang po ko sa amo ang magbuhat since wala may adtuon na sa eskwelahan. Samtang nagpa-reserve na og ticket sa bus ning laing tinun-an sa college aron diretso na ang iyang biyahe unya paingon sa Negros Oriental. Nagpa-reserve ko kay I know that there would be a line out there sa pagkuha og bus ticket. Then para pod mas smoother ang pag-process sa linya later. Paimuslan usab ning ESL teacher gikan sa pinamungahan ang iyang off-duty days sa ilang lungsod. Ilabi na nga taas-taas ang bakasyon tugod na sa pag-obserbar sa Semana Santa. So work ko og Thursday and kanin nga Holy Week jud work ko pero kay kanang day off man ko ugma og karon so karon lang ko muuli.
Gisiguro sa mga kadagkuan sa CSBT ug mga ahensya sama na lang sa Land Transportation Office 7 nga hapsay ang pagbiyahe gikan sa terminal. Ilabi na nga gilaumang mas mudagsa na ang mga moapas pa sa pagbiyahe karong Miyerkules Santo. Gipaubos na karon sa heightened alert status ang mga terminal. Manghugot nga monitoring ang gibuhat karon sa LTO7. Sama na lang sa inspection sa mga buses matag karon og unya aron masiguro ang luwas ka pagbiyahe paingon sa kalungsuran. Awhag karon sa LTO7 ngadto sa mga motorista ug commuters nga magtinabangay aron mapalungtad pa ang kaluwasan entero semana. Kikatak daw usab nga mopaygayon og inspection si Gobernador Gwendolyn Garcia sa CSBT karong Miyerkules Santo sa Udto. Gian Navarro, CCTN News. Preparasyon sa Mandawi City alang sa Semana Santa, andam na. Kapin 400 ka mga pulis ipakatap sa nagkadaiyang simbahan ug sa mga dapit nga sagad hugupan sa mga tao. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipaniguro sa Mandawi City ang seguridad ug kahapsay sa syudad karong Semana Santa, labi na ang motambong sa mga relihiyosong aktibidad. Si Mayor Jonas Cortez nagkanayon nga nakigtigom na siya sa kapulisan bahin niini. So mao toy atong marching order nga ato yung ikuan ang police visibility sa tanang activity sa atong sa Semana Santa. Giawhag usab sa mayor ang mga barangay tanod sa pagtabang pagmonitor sa ilang lugar. Si Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro ang tigpamaba sa Mandawi City Police Office nagkanayon nga gipakatap ang ilang personnel sugod ni atong Domingo Palm Sunday. Moabot sa 380 ang gideploy apan sugod ug mga adlaw kapin 400 na ang pulis nga i-augment. Ang Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team mosugod usab og pakatap sa ilang personnel karong Huwebes. Tag 20 ka mga traffic enforcers ang ipakatap sa mga dagkong simbahan sa Mandawi. So ang kanang atong special assignment kanang monay mo kuan gi sa simbahan sa mga processions, especially diri sa main sa San Jose. So 20 ka buok atong gi-deploy diha para mo man sa during procession. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga residente sa Barangay Tejero ni Dakbayan sa Sugbo nakapahimo sa minor surgical operation ug free wellness massage. Samtang mga kababayinan gidalitan usab og free health services subay sa kasaulugan sa Women's Month nga mga programa sa Committee on Health ug Committee on Social Services. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Niadtong miaging Sabado, gipahigayon ang minor surgical mission sa Barangay Tejero ning Dakbayan sa Sugbo. Pinanguluhan sa mga sakop sa Asclepian Circle nga grupo sa mga surgeon. Gidala ang mga instrumento sa minor operating room ngadto sa barangay aron didto gipahigayon ang operasyon. Mga babae ug lalaki nga adunay bukol o sa lawas mao gipaubos sa operasyon. Tungod sa kamahal sa operasyon sa mga private clinics o tambalanan, mao'y hinungdan nga nakig-alayon ang Committee on Health sa barangay sa grupo sa mga surgeon aron usab matabangan ang mga nanginahanglan niini. Kapin sa 20 ka mga residente sa barangay ang nakapahimulo sa libreng operasyon. Samtang ang mga barangay health workers o BHWs mao'y nagsilbing assistant sa matag doktor nga may pahigayon sa operasyon. Aduna usab libreng tambal nga gipanghatag ngadto sa mga pasyente sama na lang sa mga antibiotics, pain relievers ug gipakapinan pa og vitamins. Voluntaryo usab nga mitabang ang mga tinun-an sa Brightech College nga mao'y nikuha sa mga vital signs sa mga pasyente. Ang mga sakop sa Triskelion Tejero ug Tinago chapter nitabang usab aron magmalampuson ang kalihukan. Mas giparelax pa ang ubang mga residente tungod sa laing dalit nga wellness massage. Mga tinun-an sa Primordial Training Center nga nitanyag og klase sa wellness massage ubos sa TESDA sa pagpanguna ni JP Del Rosario mao'y nitanyag sa libreng masahe sa mga residente. Samtang 150 usab ka mga kababainan ang nakabenepisyo sa free health services dinha gihapon sa barangay subay sa kasaulugan sa Women's Month. Prenatal, OB consultation, pap smear ingon man colposcopy mauusab ang napahimuslan sa mga babae pinaagi sa pagtimbayayong sa JCI Zugbuana ug sa Chongwa Hospital. Pagpasalamat kini sa komitiba sa panglawas sa dakong natampo og papel sa kababainan diha sa barangay. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Kapin 2,000 ka mga pulis sa tibuok Central Visayas nahatagan og 1-rank promotion sa Police Regional Office 7. Hepe sa kapulisan sa rehiyon miawhag sa iyang mga sakop nga mahimong responsable sa ilang bag-ong tahas ilabi na ni adtong nahimo ng opisyal. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Dulaan sa 50,000 ka mga pulis luko Pilipinas ang misaka ug usa ka ang ilang ranggo subay sa padayon nga promotion program sa Philippine National Police dinhi sa Central Visayas. Mabot sa 2,163 ka mga personnel ang misaka ang ilang ranggo din 11 nini nagranggo ng police major gikan sa pagka police captain, 13 ang police captain, 80 ang police lieutenant gikan sa police executive master sergeant, 205 ang police executive master sergeant, 311 ang police chief master sergeant, 207 ang police senior master sergeant, 587 ang police master sergeant, 419 ang police staff sergeant ug 330 ang police corporal. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Abirin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga sa pagsaka sa ranggo sa mga police personnel musaka sa ilang mga sweldo. Subay sa mga kalambuang gipahinumduman sila ni General Abirin nga tarungon nila ang ilang trabaho ilabi na niadto nga nahimo na nga mga police commission officer nga maghupot ng posisyon sa PNP nga dunay responsibilidad sa maabot nga mga adlaw sa ilang pagpanerbisyo sa publiko. These police officers will have elevation in their ranks, of course, in their salary, increase also. And he also reminded that along with this promotion, also is the requirement to do their job well, no? Especially in their new rank. So, of course, like what Spider-Man has said, with great power comes great responsibility. So, we made sure that the promotees understand this concept of promotion. Duga ni Pilari nga kadto mga nagranggo na og police lieutenant gikan sa pagka police executive master sergeant, kinahanglan nga paralibuhan na sila sa ilang naandan nga assignment ug ibalhin sa laing unit sanglit maghupot na sila taas nga posisyon. Mamahimo sila nga station commanders o baka deputy station commanders nga mao'y nalatid sa ilang lagda sa PNP ug hulipan sila nadto nga misaka na usabang ranggo. We will now be holding big responsibilities. No, some of them may become chief of police, some of them may become deputy chief of police, mga sensitive positions na. So they will be transferred to other units para po ma-exercise nila ang ilang leadership. Sa Police Office, doon ay 226 ka mga pulis ang napromote ang ranggo nga ginungan usab ang promotion ceremonies nga gitambungan sa mga pamilya sa mga personnel. Din sa mga ginikanon, 12 niini mga police official na. Arnold Bustamante, CCTV News. Nakaangko na og kagalingong balay ang mga biktima sa bagyong Odette sa lungsod sa Alegria sa habagatang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Gihatag sa Philippine Red Cross ang bagong Pinoy-anan kapinduha ka tuig gikan sa pagkusukuso sa bagyong Odette niadtong tuig 2021. Ang kasayuran ihatod ni Sheriza Mayoy. Formal na nga na turnover ang 71 ka concrete houses gikan sa Philippine Red Cross ngadto sa mga biktima sa bagyong Odette sa Barangay Poblasyon, Alegria, Cebu. Personal nga mitambong sa ribbon cutting og turnover ceremony sa Red Cross President and CEO Richard Gordon uban ang mga lain pang opisyales. Matod ni Gordon nga napili nila ang lungsod sa Alegria tungod kay mao kini ang nagrabihan nga naigo diin na banlas ang halos usa ka barangay diha sa duol sa dagat. Gani mapasalamaton sab si Gordon nga dali lang ang pag-aksyon sa local government sa pagpangita og yuta hinungdan nga nahimo kining prioridad ang lungsod. Nakatulong agad dito sa site and we like working with people like that. Remember, we built 174,000 homes. In Hayan, we built about 90,000 homes. In Cebu, how many did we build in Cebu? Hayan? 8,036. 8,036. In Tacloban, we built 29,000. All right, and other places there were. And if you look at my presentation earlier, we have pictures of the houses and the beneficiaries. Vera will take a picture of the beneficiaries here, and that will be part of our files, so that anybody who looks, any donor who looks, these are the people who got your home. And that's why it's red. This is the only Red Cross house in the whole world where I insisted that the roof will be red, so that they will be easily found. Pasalamaton sa ang mayor nga si Gilbert Magalion Jr. ngadto sa daling ang suporta ngadto sa 61 nga pamilya bisan pa man nga adunay 4,000 ka pamilya ang naigo. Nagmaalaumon na siya nga aduna pay lain nga mga government agency nga motabang sa paghatag sa lain pa. Kani aduna pay laing bahin sa yuta ang napalit sa lungsod nga mamahimo pang katukuran tupad sa Red Cross Village. So many people are victims of Odette, ravaged by Odette, but
more than 4,000 families, but as of now we have only 75, but we are very, very happy for that 75 houses that donated by the Red Cross. 21. Yeah. And for that, I think we're so very, very happy. We are very Gawa sa housing gihatagan sab og livelihood ang matag pamilya pinaagi sa tag 10,000 pesos nga cash assistance. Sherry Zamioy, CCTN News. Mao kadto sir no ang mga balita nga nahipos sa CCTN News Department. And congratulations sa Cebu Doctors University kay nagtop 1 sa medtech Gikan exam. sa Cebu Doctors University ang top 1 sir. So congratulations. Murag sila pod ang top performing school sir. So with that, proud kita diri sa Cebu based ang tunghaan nga nag-top 1 sa medtech. And karon kay long weekend man Cristil no kay taas-taas ang bakasyon. In fact gani karong kutob na lang sa alas 12 no ang trabaho sa mga government offices no. And then it's time gyud nga ipamper nimong self sa pinaagi aning unsa man lingaw-lingaw. What I mean is kana mo pahuway ba, relax. So usa sa magpa-relax nimo siguro is wellness massage no. So kaning kagahapon sad is nag-culmination sad ang atuang Women's Month no. A month-long celebration nila, Women's Month unya ang PCUP kaning Presidential Commission for the Urban Poor no. Maoy nag-culmination kagahapon sa Women's Month diha sa Fort San Pedro, and then ilang kuan sa pamper ang mga kababayenan through wellness massage. So sayo naka culmination sir no kay di naman ta ka culmination ini ka this week kay Holy Week man. So kagahapon na adito nagpaghayagan sila program sa Fort San Pedro og dunay libreng masahe ngadto sa kani mga kababayen dito o kani mga tourist dito no. Kani sila mga tinuan mga trainee ni sila sa Primordial Training Center. Usa ni siya ka TESDA accredited training center no, ang Primordial Training Center Incorporated. Miss Apple, thank you, and good morning diha. Of course, ato a trainer si Sir JP Del Rosario. Usa ni siya ka TESDA tulong trabaho scholarship program. So initiated ni siya sa TESDA unya mao na gitudloan og skills ang ato ang mga kaigsuonan, mga sugboanon pinaagi aning wellness massage. Usa ni siya ka manual therapy and perfect tool for relaxation. So daghan kay ka makuha ani nga mga kuan Cristil kaning mga benefits no. So kuan sir, ang mga kababainan mao ang nakapahimos kagahapon. Pero wala na siya gilimit to girls only kay kung makita nimo bisag kinsa na lang kay dayuhon magyuning Fort San Pedro og mga turista. So even foreigners no, nay bata, tanan-tanan pwede manggod sila i-wellness massage. Kay kaning wellness massage daghan kay kag benefits nga makuha ani whether physiological or psychological. Nindot na lang po na sir bisag ako siguro nga makita kog naay free nga kanang wellness massage mo magpakuan ko kay relax man good, di ba? Massage lover ba ka? Oo, sir. Okay. Ganan kay ko kanang mga sa malls nga kanang mga chair, massage chair, ganan kay ko ana sir. Yes. Actually katong giingon ako na kaganina is naani siya mga physiological effects on the body, maunang detoxification, ma-detox ka niya, aids in digestion, mura na kong nag-eskwela, improves posture, and then kaning maka-normalize sa imuhang blood pressure, and then maka-improve sa imuhang breathing pattern, no? And then na siya increase warmth of the skin. Kung kabantay ka, regular ka magpamasahe, mag-oily skin, bitaw kadili na dry ang imuhang skin. And then of course moves air out of the gastrointestinal tract. Mao na siya ang mga physiological effects no sa masahe, ug na po na psychological effects kato imo gingon ka ganina nga relaxation no. Mao na siya kuan mga addictive kandi bitong di ba ma-addict ka kung ganahan ka og masahe, magpangita ka og masahe. Oo, ma-relieve magud ka pag makuan mo imong stress bitaw. Yan makapakalma po na siya sa itong panghuna-huna kay di ba ug masahion ka ug naglagot ka pamasahe kay makalma imuhang panghuna-huna, and of course makatambal ni siya sa insomnia kanang kabantay bitaw ka nga di ka katug magpa-massage lang ka makatambal ni siya. That's one of the psychological effects no. And of course
maka-improve na siya sa imuhang sleeping pattern. Kung dugay ka makatug, papasahi lang. Murag mo lang kinahanglan ni Miss Mary Rose, sir. Murag ingon ana, massage lang gyud siguro, wellness massage na si ang kinahanglan nimo Mary Rose kay aron Makatug og tarong. Sir, kay lisod ba ya nga natay work Monday to Friday nya field ba ya, Correct. so Oo. dapat kanang kumpleto tagtug ba kay labi na mo kadto tag init atong kuanon everyday nya kulang patas tug lisod ba ya ari lagi po napadong sa atong lawas sa Yeah, atong especially health. as reporters As nga reporters. sige bitag gukod tag balita bitaw niya ang atong balita biya is kuhaon og tibok adlaw. Oo, gyud. Unya kapoy sa lawas biya kay kuan kita kana expose bitaw ta sa gawas labi na karong panahon nga grabe ka init no inana so we need ko ang gyud kanang mana massage ipare i-relax atong body and then mo condition na sa siya og balik. So thank you no sa Primordial Training Center ni Miss Apple, of course atong trainer si Sir JP Del Rosario, of course ang atong mga kaubanan din ha. And then sa atong pagbalik Cristel no sa ato ang pagpadayon sa atong Hello Cebu maayong buntag Pinoy atong paghisgutan na sab ang pipila ka mga isyu nga may labot ang lungsod. Stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Lude Caranti Rivera, daghan ko gibati sa kong lawas. Sukad ako nag-inom aning koy, gaan akong lawas, daghan kay salamat sa koy. Nagkaayo sa mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Buhi, baka na, patay na. Dili ko makaako nga. Talikdan ka. Di na yun, malalis. Ako malimong. Nga inyo kong gipugos nga laglagon ko ang kaugalingon kong anak. Anto sana ang bati na kinaiya sa imong igsuon. Ipadayon ang imong paghimo og butang nga makahatag og kahimuot sa Ginoo. Pinangga ka sa Ginoo, mao nang gihatagan kaniya ni karong bag-o nimong Pinoy-anan. Anin ako po yung Stera. Dili na ako gustong balik dito sa karsada. Yes, Alex. Kauban minimo sa imong paglakaw padulong sa imong kalampusan ug buhi nga pagtuo. Kung may pagsalit ka, ayaw kahadlok. Kung dili ka gusto magtrabaho sa abroad, ako na lang ka. Pagsalit ka, Kusulti na lang yun ko ni mo, ma. pag-ibisog, ayaw pagpalasan, gabay lamang. Ang mga panghitabo sa kinabuhi, dili ato ang pagbuot. Apan, Pangitaon na to siya, ma, para napod ko
kayo makigtandi sa uban. Gugma ug pagsalig, dili ang kayugot. Limus na niya di karol mo. Tuganos ang magpabilin ang imong gugma. Mabayo ka ng kwarta babay! Mga kosawa! Doon ni mong tarabahin! Wapay sa! Sir, paano si Victor na tunay? Ano yung mapantay na gana? Sa gamay kinabuhi! Pasaylo. Tuas sa langit ang pasaylo! Anong hugo naman kay Kaday? Labas pa. Gusto kita makita, mama! Gusto kita dali! Disi! Alam, Disi! Gipangayo na nako sa Ginoo. Nga iyan akong kuhaon. Kano gidako ni pa din eh? Basta ka na! Di ka kapag mabasa? Salamat, Day. Ito kalisod sa gupamunta. Apan karon nahanaw na. Uy, kayo sa sitwasyon na kani atong mga anak ita, 5 ka buok nga pobre ka ita. Kung sa awha na to, matuman na to ang ilang pagsa ka mga pangandoy. Ito tagad kayo ba sa mimong pare? Kita gitulo. Magid man ang guys, isa may mahimong Monsignor, Bishop ug Santo Papa. Grabe yan, Sada! Santo Papa man yun! Una ikaw? Nagkapasahilo ka? Pangutan na! Huwag ginuangan ba na ko siya? Ikaw gipapatayin ug ako'y gipaundang! Dili na na ako sa'yo. Hindi pa undang ka nila ni Mama o ni Papa. Nagbarkada man ka. Nakadik-adik. Huwag na dito! Ano? Pulis eh! Huwag! Mali ka, Rami! Sabay sa anong kana, sir! Maluoy mo na lang kaming mga anak! Naya ako na ngayon ang pasayro. Ay, kapasaylo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy atong hisgutan ni Cristel kining pertussis no nga murag dunay report nga unom ka Unom, infants diri sa Cebu no. Ang namatay because of this pertussis. So sa Sunstar sir ilang gisuwat nga ang tuloan ni kay gikan sa Cebu City, ang duha gikan sa Mandawi City ug usa sa Lapu-Lapu. So naa na gyud mga cases diri sa Tri-Cities no. Lagi so kasagaran na ba ni atong nahibaw-an nga mo igo ni siya nga pertussis is normally katong sa mga bata kay siguro is hinay pa kay sila og immune system unya kinahanglan ni siya aron ma-prevent is magpabakuna gyud ta og kaning gitawag og pentavalent vaccine. So ato nga uhag ana sa ato mga ginikanan kay naamang gyud kada bitaw uban hesitant bitaw nga mahadlok o sa epekto sa bakuna. Mao lang gyud nato ikasulti sa ato ang mga mamshis dinha, mga ginikanan kana gihimo na siya ang pagpamakuna sa ato ang mga city health or kani mga health providers no ato ang mga kanang tinugyanan sa Cebu City Health Department kay tungod sila mas nasayod nga mauna siya pamaagi aron matong maalkontrahan niya ingon ani nga mga sakit pananglitan. So kay baw nagdunta is mao na nanay unom no. So aron ma-prevent di ta magpanagana, di ta mahadlok kay alang ni siya sa proteksyon sa ato mga bata. So encourage nato ang katong mga ginikanan to get their children vaccinated yun kaning pentavalent vaccine kay magkuan sa siguro ta sir kay kana gyud usa sa siguro para dili para
dili na hesitant ang mga ginikanan. Siguro ay kanang i-educate sila og tarong sir nga unsa man ang kanang epekto ani or unsay mga benefits ani. Correct. Kay siguro tungo mahadlok ang tao tungod kay dili sila aware unsa man ang kanang mga benefits ani sa lawas niya, most especially mga bata ba yan ni sir kay katong sa mga namatay no kay 0 to 2 months old ang age bracket. Correct. So mga babies Oh, pag mo kung giingon nga kuan ba man gud sila kayo hinay pa kayo ba. So kinahanglan gyud sila og kanang bakuna against aning klase nga sakit kaning pertussis or kaning whooping cough, Whooping no? cough. Yang unsa may mga simptomas ani mga kuan lang kini mga early symptoms ani nga mulas no for 1 to 2 weeks, no? Mao kaning runny or stuffed up nose, then naig low grade fever nga less than 100.4 degrees Fahrenheit. So naasay mild occasional cough. Babies do not do this sinon, pero naani sila kanang gitawag og apnea nga life-threatening pauses in breathing kuno ang cyanosis, turning blue or purple in babies and young children. So mga kabantay ka mga bata gid Bata, kasagaran sir. nga maigo ni ini. Gani atong nahibaw-an na Cristile nga ang Iloilo, no? Ang Iloilo ni declare na to sila o ganing state of calamity after declaring an outbreak of pertussis. So dili ta gusto nga mahitabo na diri sa Sugbo kay medyo kanang para nako ba is dili maayo, no? So kung natay mahimo atong Prevent maagapan dayon, ni sir. prevent nato unya unsay pamaagi ani ang pagpabakuna aning pentavalent vaccine. I understand diha sa Barangay Tehero sa Amoa. Ang Amoang health nurse is kuan kaning kuan gid mi ana kanang mga pentavalent vaccines, even walay kaso auto gyud ang kuan, ato gyud ang ihatag sa mga bata kay kanus sa pamangka mo kanang muhatag og bakuna unya na lang di ay og naay cases, di ba? So mintras ma-prevent nato kay pwede ra man gyud nato na siyang himuon even wala pa nang problema diha sa ato ang lokalidad, atong community, panalitan og asa nga lugar pabakuna dayon og pentavalent kay mao na siya pamaagi nga ma-prevent nato ni siyang ingon ani nga mga sakit, no? So for sure siguro sir no gipang-awhag na ang mga health centers, Correct. mga local kuan ba nga i-encourage ang mga ginikanan kay dili na ta maghuwat sa worst nga mga scenarios kay ibutang nato sir no pare atong sa COVID kana ba dili na ta ganahan nga kay naa ba yung mga nagkuan ron sir sa Facebook no nga unsa naman sad ni murag kanang kana ba tungod siguro traumatized na ta nga sa katong panghitabo sa COVID-19 so karon murag another outbreak na pud Correct. ni Oo. kanang cooperate pud siguro ang katawhan Oo, pero para ta dili ta mag Paghahigahi duha magkana bitong kabalaka kay tinuod nato sila katong panghitabo sa una pero lahi man to siya nga kaso compared karon. So atong itabangan ug educate ang atong mga mama din ha, mga ginikanan nga atong proteksyonan. Angayan lang atong proteksyonan ang mga bata against aning pertussis. Gani katong sa mao lagi na sa Iloilo City nga doon na sila 16 no ka mga kaso sa pertussis. Then pito ani ini ang mga confirmed cases gikan sa mga district sa Molo, Haro, Arevalo and Lapos. Diri sa atoa na tay case diha sa Mandaue o Lapu-Lapu, no? Katong imong gi-mention na baguhay lang. So kuan ni sir for the last 5 years kay murag minimal ra jud ni ang cases but karon na ni 2024 nga ni kalitlag saka ang daghan ang mga cases ba. So yeah. kana dili na nato huwaton nga madugangan pa nino kay lisod nga daghan na pud ba ang mga ma-victim ani samtang napatay panahon para ma-prevent ni kana magpa-vaccine kay mao ra man gud ang gi-encourage nga usa na para malikayan kay ibakuna nato ang mga batanon or like mga babies. Kay kaning pertussis usa ni siya ka highly contagious respiratory tract infection. So angayan lang ato gining seryosohon no. Kay bauta nga ang mga atong mga health officials, ang Cebu City Health Department, ang Department of Health mismo nangita gining pamaagi or subsub gyud ang ilahang kuan gyud kanang pag-educate sa mga tao, paghimo og laka nga kani
kuan gini siya tawagan na niya mo dili nato ni siya maangkon or kaning sinati diri sa Sugbo. So kung may mga kaso participation lang nato sa tagsa-tagsa nato nga atong pabakunahan ang Ay, kuan pag siguro sir no kay usahay daw daw ma-mistaken ni as asthma attack. So ug unsa man gani mga bation check up na gud diretso sa mga namatay mga health center sa barangay. correct. Wala gud tay kanang pang private. Na For may sure, barangay na ay health mga centers. Kung tan-aw nimo nga murag giubo-ibo na ang mga anak dinha, di na siguro ta magpaabot Murag di na karon sir nga panahon nga murag gamay lang nga ubo kay di ba murag makuha na din nga ipa-check up na kay basig lahi na ba. Kaysa una kung COVID pa to nga time, wala na siya symptoms na siya, di ba? So karon is angayan lang muduol dayon ta sa atong mga barangay health centers, especially kung naatay mga anak diha nga nakasinati sa mga simptomas. Labi na karon sir nga ang panahon nato no kay init kaayo nya mukalit laguwan di ba? So usahay di na malikayan nga ubhon gid ta pero wata kay ba dili lang sad nato di ta mo kumpiyansa ba sa atong gipang bati labi na kita adults nya na ay babies sa balay di ba dili lisod kaayo nga dapat kita pod kanang protektado ta or mag i-prevent pod nato nga magdatag sakit sa balay. Sakto na kay labi na long weekend. So madisturbo ang ato ang mga plano, di ba? Nga naatay dihay bata nga medyo dili maayo ang condition. So angayan lang, no? Kay nahibaw-an nato ba is daghan na kay mga plano ang ato ang matag pamilya, no? Unsay buhaton gani karong hapon, no? After 12 o'clock is wala na klase or wala trabaho ang mga government offices. So it's about time nga mamauli ng uban ato sa ilang tagsa-tagsa ang mga probinsya. So diha sa Cebu South Bus Terminal kay wag gyud ko nga I used to kuan man gyud kanang moagi man jud ko diha sa Cebu South Bus Terminal going to sa southern part sa Cebu, sa Amoa, sa Sambuan. So ang mahitabo din is grabe gyud ang linya kung moingon kag gibaksan ang Cebu South Bus Terminal sa mga tao, Christine. Mahitabo na during sa Holy Week kay mao man gud siya agianan going to Negros Oriental pod nga other provinces, no? So baka Negros Oriental via land trip. Mag-bus lang ka din and then labang dayon dito sa Negros Oriental or going to Bacolod for example. So dinha maghugop gud ang mga tao. So kahibawtang karon pa lang gipangandaman na nagmaayo sa ato ang mga authorities, no? Ug unsay angayang ipatuman nga mga pamaagi aron may hapsay ug malinawon ang pagbiyahe sa atong mga biyahero. Ilabi na karon sir nga Wednesday so half day na lang no. So gahapon kay gi-monitor nato ang South Bus Terminal, ang mga pier o airport. So murag dili pagud kaayo siya kuan kay syempre napay mga work. Correct. Pero karon ato ning tan-awon kay alas 12 ra tamon ang mga nagtrabaho sa gobyerno. So murag mao na ni ang higayon nga mudasok na ang mga tao sa mga terminals kay kuan baya kanang ang uban sir pahimuslan na lang gud ang higayon since wa na may trabaho mouli na. Ikaw sir Randy mouli ka sa inyo ha? Actually usa gid sa ato ang mga kuan ya. Pero asa man ka mouli sir? Asa man ko nakita mo? Wala ko nag-ingon nga kinahanglan ta mo kuan marag mo pahuway gamay, no? So ang nakalinot lang po diri ng Cebu South Bus Terminal manggod kay pag nanay sistema gid actually nakapalit na ka og ticket sa ilahang ticketing booth unya imo na siyang ipascan ipa-QR something unya mao na paabot na ka sa sakyanan nga mao imo hatod nimo sa imong tagsa-tagsa ka mga destinasyon. Pero ang problema din ha Christine is murag mao ni sila gihimuan og lakang karon sa Cebu South Bus Terminal or kani mga authorities nato like LTO, LTFRB ug unsa man na din nga mga hingtungdang ahensya sa gobyerno kay gawas sa Cebu South Bus Terminal, di ba? Gipaksan na sa mga tao ang terminal. So ang uban is din na manood sa terminal adto na nas unahan mong sakay unya gikontrol bin nila mga pasahero for their safety po sa ilang pagbiyahe. So kita pod nga mga pasahero siguro is kung tan-aw na to nga puno na pod kaayo niya magstanding na lang pud ta di na siguro nato ipamugos atong kaugalingon, no? Ang magpaabot na lang gid siguro ta sa kanang lain nga trip nga makalingkod gid ta og tarong. Mo gid kinagplete tag sakto sir nya atong dili ta comfortable sa atong gisakyan pero kana lang uban gud Crystal nga importante makasakay din na sila kay gadali lagi nga makauli. Pero
wala na tuhuna-huna nga unsay posibleng risgo nga mahatag ana. Sir, ilabi na sa kanang pareha sa amo nga taga isla nga mag-apas sa biyahe kay Correct. nabe na last trip mga 5:30 siguro na. So ikaw nga kanang makagikan ka diri alas 12. So bahala na lang nga kanang magbarog ka gikan North Bus hangtod Hagnayat, 3 ka oras ka pin. Bahala na lang as long as makasakay ka sa last trip. Pero naman siguro yung mga special trip siguro. Mga iban sila og permit, di ba, nga dugangan ang mga trips. Actually, naayingon na nga mga cases, sir. Say kay mo, kuan sila, na ay mga hangtod merg 24 hours na sila ilang biyahe kay kana lagi ang mga pasahero. Tungod sa pagdaghan sa mga pasahero, kay dili lang biya ang mga locals nga muanha diyan lugaraha kay para sa inyo Santa Fe, tourist destination. So, pwede ko makaato sa Santa Fe, di ba? So, dugang-dugang ko sa pasahero nga muli dito, ikaw, karos ako nga muli. Kanyang gabi siguro, sir. So, final na. Final na dyan, naka-desisyon. Nga muli diha sa Santa Fe kay gusto pong makauban ang pamilya, and then mao na itong giingon nga it's time nga makarelax po ta, no? Lahi raman sa good sir no nga kanang although moingon tag makapahuway ra ta diri sa atong mga boarding house, pero lahi ra gud ang comfort nga mopahuway ka nga naka sa balay kana makita nimo imong mama, imong mga igsoon, imong papa, imong family, di ba? Di ba kay karon man gud pahimusdan na to ang higayon sir kay karon ba nga pareha sa ako nga nako diri sa syudad nga wala diri akong family, so karon nga taas-taas tag time muuli na lang ta kay ang problema magud sa karon grabe na kay ka traffic bitaw usahay nga murag kauno na lang imong oras sa pagbiyahe bitaw nga makaingon ka nga grabe naman pud ang kuan kaning dagan sa trapiko nga ingon ana ba nga mo pundo ka sa bus for how many hours before ka makaabot sa imong destinasyon unya inaana huot pa jud kaayo kay kaning uban po nga mga konduktor pataka lang pud ni og kaning pasakay. So ato lang hangyo siguro ana nila nga i-control lang gyud ang mga pasahero, and then kuan ba kanang dili lang gyud ta magdaso kay likayan nato ang mga dili maayong panghitabo unya murag akong nahibaw-an is nag-undergo man po ni og drug test no atong mga conductors o mga drivers. Pag last week na sir last no? week unya pasalamat lang ta kay murag negative no. Negative tanan ang resulta sa maong drug test kay usag na siya sa pamaagi pag siguro nga hapsay ang atong pagbiyahe Christine. Sir ibutang una to ha ang usa ka bus pila ba in taw nakabuk ang karga niya. Nagdana sila bus mo taw. Ya ato una-naon ang safety gyud kay sus karon nga daghan na kayo mga vehicular accidents. Correct, simbako. Dili lang ta na mahitabo labi na karong Holy Week. Wala tong pahimangno siguro pasidaan na to sa atong mga drivers nga dunay inyong pamilya nga nagpaabot ninyo. So dili ta kinahanglan nga kung kaning reckless ba kana magpasagad na lang ug unsa kay dali ta sa karsada. Dito maglumba sa dan, maabot ra gyud ta sa atong tagsa-tagsa ka mga destinasyon. And always remember nga imong gihuptan ang kinabuhian ng imong mga pasahero. Responsibilidad so, responsibilidad na siya. Aniya, muna, kamong tanan, dunay nagpaabot nga pamilya ninyo, no? So, amping lang kita kanunay, and then dili ta magkiat kung mogamit na ta sa kadalanan diri sa Sugbo or bisan asa nga parts sa atuang nasod. I believe speaking of kadalanan sir no karon kay full alert man na ang mga kapulisan. Aside sa mga deploy. So aside sa mga traffic enforcers na atay makita nga mga kapulisan sa karsada or asa mga point of convergence. Pareha sa lapu-lapu ang mga kapulisan nagsugod sila ni adtong Lunes Santo aron sa pagmonitor sa mga lugar, sama sa simbahan, sa mga malls ug sa mga kadalanan. Pero most especially sir ang mga beach resorts di bantayan. Di magid po nato na siya malikayan bitaw mga question nga adto sila magputing pasaw dito, especially karon nga grabe ang kainit sa panahon. Speaking of kainit sa panahon, di ay please keep hydrated yun, no? Dili kay simbako ang mga heat stroke din ha. Ato ginalikayan, so kinahanglan yun nga moinom ta og daghang tubig, mga fluids din ha kay aron malikayan, no? Ang kaning heat stroke. Di gyud ta kung mahimo dili ta mo expose gyud under the heat of the sun. Okay, gahapon ra ba sir? 37. 37? Oo. So, grabe na nakainit no ang heat index kagahapon. I don't know karon. So, samtang karong panahon na biya is mao na ang grabe ka. Nating panggawas sa mga tao sir. So, kana gid
payong, bahala gato ta sa beach pero Correct. maingon sila nga nganong gadada pa man kag payong og kalo kung naka sa beach. Magbuot na ikag magpayong kumaligo. Ta aside man gud sa kanang i-protect na to kung kagalingon sa kaini ay sa kanang maingon sa nga naari gani ka diri sa beach para magpatan or magpakuan pero syempre ato pod kanang hinumdumon atong health kay ang kainit karon sir murag dili na jud siya madalang og kanang magbuwad ka mga bisag mga 5 minutos, 10 minutos na ka sa baybayon, wa na gyud. Speaking of kanang magpayong maligo, na ako'y nailhan na akong auntie. Lagi tinuod na siya, magpayong siya maligo sa dagat nga. Kay init magyud kaayo. Aba, natipasaw siya dito, nagpayong siya. Magbuot nimo. Magbuot nimo kay. Ang yapon siguro is protection po diyang kaugalingon sa kuan kaning kainit sa adlaw. So okay ra. Wag ginay. Kanya-kanyang trip ra jud ta diri. Mo na. Kay after all, ang iya mong panglawas maoy gitanaw. Okay? So ato lang sigurong pasalamatan pod karon lang daan ato ang mga authorities, mga police authorities no, ang ato ang mga concerned agencies nga grabe ang ilahang pagpaningkamot karon nga mamahimong hapsay ug malinawon ang ato ang pag-obserbar sa Semana Santa. Sa giingon pa ni Sir Christian Torres sir no ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office karong higayon nga ang mga katawhan magluling hayaw sila naman baliktad ilang responsibilidad sila ang full alert so walay pwede mo absent nila kay sila ang mobantay sa katawhan labi na nga karon bisag asa daghan kayo ang mga tao everywhere. Pero I understand wala may nadawat nga mga hulga ang ato ang authorities. So hinaut magpadayo na siya and then kita pod tagsa-tagsa nato na gyud tay tagsa-tagsa pod ka mga responsibilidad. With that atong lilion Christine no unsa may giandam pod ni Tatay Dudong Limchowa sa atong pulong ug kinabuhi. Ang paghatag sa usa ka kinabuhi alang sa usa ka higala dili sayo. Apan gihimo kini ni Jesus. Sa Juan 15:13 nagingon, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto siya higala mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamu akong mga higala kung buhaton ninyo ang isugo ko kaninyo tingali kita pagapangutana. Ana ka ba karon ang panahon nining mo kinaiha? Ug nganong gisugo man kita ni Jesus sa paghimo nining buhata? Sa ato pa di ay kini ang gihimong sumbanan sa Ginoo sa atong gugma, sa atong sikingan. Kay siya mismo bibuhat man usab nining tungod siyang gugma kanato. Waig sa paya ni Jesus ang kamatayon sa krus. Tamis niya kining adlaw. Sa Juan 15:13 nagingon, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto siyang mga higala mo ang pagpakamatay alang kanila. Kamu akong mga higala kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Tingali kita makapangutana ana pa ba karon panahona kining maong kinaiha ug nganong gisugo man kita ni Jesus sa paghimo nining buhata. Sa ato pa di ay kini ang gihimong sumbanan sa Ginoo sa atong gugma sa atong isikay. Kay siya mismo mibuhat man usab nini tungod siyang gugma kanato. Waig sa paya ni Jesus ang kamatayon sa krus. Tamis niya kining gidawat tungod siyang gugma kanato. Sa Juan 15:9 nagingon, nahigugma ko kaninyo, ingon nga ang Amahan, nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kadto lamang tao nga dunay gugma sa Ginoo, siya kasing-kasing ang andam nga matubang bisan sa kamatayon. May so, mo kini ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Nang itong naman, dili sa iyo nang imong gibuhat, alang tanang. Dili kami takos tungod kay kami mga makasasala.
Gugma ang hilabihan nga natukod kanimo. Maunta, asuklian sa namo kining dakong sakripisyo nga imong nabuhat. O higugmaon ka namo tungod kay una mo kaming gigugma. Amen. Ang samahan sana. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Maukad to ang pulong og kinabuhi nga giandam ni Tatay Dudong Limchua nga mo'y nagtapos sa atong Hello Cebu Maayong Buntag Pinoy. Sa dili pa ni matapos sa ato usang pasalamatan ang COY, Philippine Airlines, Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dudong Limchua. Of course, thank you usab sa atong news manager nga si Dennis Tabar, ang ato ang regular anchor si Malu Inocando Tabar ug si Manny Rabaca. Atong kaubanan sa TOC sila si Robert, Inday, Matmat, Andrew ug si Juan. Of course, ang atong mga kaubanan sa mga reporters and cameraman Michael, Rodel, Raymond, Bruce ug ang mag-birthday karong Marso 30 ang binignit sa pizza 30 na kuno Crystal, makapaabot ka? Karon man ko ganahan mo ka sir uy. Karon yun ang binignit o ang biko nga dili mahimong binignit, ang binignit dili mahimong biko. So, happy birthday Happy Ferdy. birthday Sir Ferdy. Wala mo kita oras no, manamilit na lang kita no sa atong mga televiewers. Ako si Randy Gorion. Ug ako si Crystal Joy Filerca. Mayong buntag. Maayong buntag.